Magandang hapon sa iyo, Asek Joey. Magandang hapon ninya at sa ating mga taga-subaybay. At kaugnay nga ng balitang binasa ko lang kanina, no, meron kang update tungkol dito sa pamamahagi ng ating presidente sa mga mangingisda dyan sa Navotas at tungkol sa oil spill. Alam naman natin ninya no, na since May ay nag-iikot ang Pangulo sa iba't ibang bahagi ng bansa para magbigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Pero that time, nung nag-start sa May, it was for El Nino. Pero ngayon, this is a special case dahil ito yung may kinalaman sa oil spill sa Bataan. As you mentioned nga, mga mangingisda at ang kanilang mga kamag-anak ang naapektuhan. At kanina ay pumunta ang Pangulo sa Navotas para matulungan yung mga mangingisda sa Navotas kasi alam naman natin na fish port yan. Siguro several weeks ago sa Cavite pumunta ang Pangulo dahil apektado nga ang 9 coastal towns ng Cavite dahil doon sa oil spill. So nagbigay ang tulong ang Pangulo at tiniyak niya na habang iniimbestigahan pa nga itong oil spill at hindi pa bumabalik sa dati ang kabuhayan ng ating mga kababayan, patuloy lamang ang tulong na ibibigay ng ating mga sangay ng gobyerno. At sabi nga rin kanina ng Pangulo na kumbaga kailangang managot kung sino man ang dapat managot dito sa nangyaring oil spill na ito. Tama yan, Ninya, kasi ang motor tankers na involved ay tatlo, yung Terra Nova, Jason Bradley at Mirola. At yung Jason Bradley at Mirola, apparently, wala siyang authorization o wala siyang pahintulot para lumayan. So, ang tanong ng Pangulo, bakit sila napahintulutan? Involved ba ito sa smuggling or whatever? So, yan yung pinupuntirya ng investigasyon at kung may mapapatunayan na may sangkot na opisyal, ay sabi nga ng Pangulo, heads will roll. Okay, maraming salamat sa update mo sa amin, Asek Joey Villarama, sa mga ibinahagi mong updates mula sa Presidential Communications Office, PCO.